Kung kayo ay nagpapagawa ng bahay or magpapagawa ng bahay anytime soon, please watch this video kasi mayroon ako i-share na 3 bagay na dapat nyong isaalang-alang pag magpapagawa. Unang-una dyan is simulan nyo na ngayon. Kung may 100k man kayo or kung may 50k man kayo, depende sa laki ng bahay nyo, ipasimulan nyo na yan. Para every time na magkakapera kayo is dun na lang mapupunta yung pera nyo. At pakunti-kunti malalaman nyo buo na yung bahay. Pangalawa naman po dyan is kung magpapagawa kayo ng bahay, make sure na merong nagbabantay para po yung mga manggagawa is hindi masyadong nagtatambay or talagang dire-diretso yung gawa nila. Kasi kapag hindi nababantayan, talagang may possibility na bumagal yung trabaho nila. And syempre, mapatagal yung pagpapagawa ng bahay mo. At the same time, mapapagastos ka pa ng bongga. And yes po, it is important na meron kayong plano ng bahay, but the truth is hindi po yan nasusunod. Kasi ito yung first picture ng bahay namin, and this is the second one, and then this one is the final look. Kasi habang tumatagal, habang nabubuo yung bahay nyo, may mga nai-imagine kayo na gustong idagdag doon. And ito yung final look ng bahay namin kapag natapos na, and this is what we will be working on. Currently guys, nagpapagawa na nga kami ng kisame para naman pag uwi ng asawa ko, hindi lang ako yung magandang dadatnan niya, yung bahay rin namin, diba? Wow, charing, naisingit ko pa. Anyways, yun na nga. So, ito po is pakyawan. So, wala na kasi talagang mahanap ngayon na gumagawa ng kisame na hindi pakyawan. Kaya kapag naghahanap kayo, most probably ang makukuha nyo nga is pakyawan na. At kung naghahanap nga kayo ng gagawa ng kisame nyo, pwede nyo silang i-message sa Facebook, Daet Carpentero. And bumili na nga rin ako ng ilaw para dito sa kusina dahil ipapakabit ko na to kay Kuya Maggie once na napinturahan na ni Kuya Pogi. So, ayan. Ito yung itsura niya and pressure niya kapag naikabit na. So, sa Lazada ko nga lang siya binili. And as you can see, andito kami ng mga anak ko sa sala namin ngayon dahil nga nagagawa na rin ng kisame sa kwarto namin. So, kung curious man kayo kung magkano ba yung inabot ng kisame namin sa buong bahay, so lahat-lahat po is inabot ng 35,000. That's just a labor. And as you can see, plain lang po yung design ng kwarto namin dahil yung headboard niya may pinaka-design. And this is what it should look like. And ongoing na rin yung pagtapos dito sa design na to. And then ito na yung ginagawa nila kuya ngayon dito na sa may high ceiling. And kung magre-renta kayo ng scaffolding, meron po si Jonathan Ignacio sa Facebook. Hanapin nyo na lang. So papa po siya ng kaibigan ko na si Rafa Ignacio. So dahil nga matatapos na yung high ceiling namin, naghanap ako ng mga chandelier na gagamitin ko. Pero wala kasi akong mahanap and wala akong magustuhan dito sa City Hardware and sa ilaw at iba pa dito sa Daet. So ang ginawa ko na lang is nag-order na lang ako online. So ipapakita ko yan sa inyo later. So ayun na nga, naglinya na rin si Kuya Maggie. Si Kuya Maggie is yung electrician namin. Taga dito lang siya sa Mandulungan. And this is what it looks like. Matatapos na yan ngayon. Medyo matagal-tagal nga rin siya kasi nga may mga cove light which is mahirap pong gawin. And suddenly, dumating na rin yung order ko na chandelier sa Lazada. So, ang napili nga namin ng asawa ko is bilog lang na chandelier. Medyo malaki lang siya para naman kalat yung itsura niya doon sa sala namin dahil maganda and parang elegant lang siyang tingnan. And this is the price and what it looks like kapag naikabit na. Which is super excited na ako kasi nga kailangan pa magpintura kaya hindi pa namin siya makabit. Anyways, I'll keep you posted.